mga kababayan, nagkaroon na ng butuhan kanina patungkol po doon sa probable cause ng dalawang impeachment, which is yung impeachment complaint number 3 at yung impeachment complaint number 4, na kung saan mga kababayan nakitaan ng mga miyembro ng Justice Committee na talagang may probable cause. Kaya ang ending mga kababayan, 53 po ang bumoto para umusad na po sa plenaryo ito pong impeachment ni Vice President Sara Duterte. At pag ito umusad na sa plenaryo, nakakuha ng 106 na boto mga kababayan, ito po ay diretso na ng Senado. So ibig sabihin magiging article of impeachment po yan at idediretso na po yan mga kababayan, itatransmit na po yan sa Senado. Ano po, so ngayon ito pakinggan po natin kasi sabi po dito, komite ng Kamara bumotong may sapat na basihan para ma-impeach ito daw pong si VP Sara Duterte. So ito i-play po natin. Nakitaan ng probable cause para ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng House. Pero inyo sa kabila ng panggugulo ng mga kaalyado ni Sara Duterte, eto maliwanag, nauusad na sa plenaryo, ito pong impeachment ni Sara Duterte. Pag nakakuha po ito ng another 53 votes, automatic mga kababayan, impeach etong si Sara Duterte Justice sa pangalawang pagkakataon. At yung mga diner ko dyan, ng mga DD-shit, wala kayong magagawa kung hindi mag-subscribe. Committee ngayong araw. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, paano bumoto ang mga miyembro ng komite? Jiggy, unanimous yung boto ng House Justice Committee, 53 yung bumotong pabor na may probable cause o sapat na basihan yung dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kumbinsido po yung komite na may nangyaring pang-aabuso sa confidential funds ng BICE. May hindi tamang pagdedeklara ng ari-arian dahil sa hindi niya pagkakatugma nga po doon sa kanyang salin matapos makita yung bilyon-bilyong pisong transaksyon niya sa bangko at pinagbantaan niya ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Isang sabing kill plot ni VP Sara kay PBBM sa mga tinalakay ng komite ngayong araw at kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na na-authenticate at hindi po edited itong video ni VP Sara. Binalikan din yung pahayag ng BICE. Hindi naman nga kasi edited yan. Sa totoo lang mga kababayan, hindi po talaga edited yan. Kaya nga kahit hindi na i-authenticate ng NBI, talagang nasaksihan po yan ng marami nating mga kababayang Pilipino. Naka-live, nagbabanta ang ating Vice Presidente. Diba? Lahat ng mga kababayang Pilipino po natin saksi dyan dahil napanood yan mga kababayan at naglipana na po yan sa iba't ibang social media. Lalo na nung gabi na nakalive sila, marami po nakapanood nun. Ngayon, kaya lang naman ino-authenticate ng NBI kasi nga gagamitin pong ebidensya yan laban kay Sara Duterte. Nang hindi siya dumalo sa sona ng Pangulo dahil siya raw ang designated survivor. Tingnan po natin itong bahaging yan ng pagdinig. I-ensure po namin na hindi po siya edited or spliced or AI generated, Your Honor. Sa akin po, ito ang pinakamalalang ground for impeachment. Dahil pinakita nito ang kawalan ng tamang pag-iisip. Hindi lamang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ang ating nasaksihan noong gabing yon, kung hindi ang lagim na kinakaharap ng ating bayan. Sa ilalim ng isa na namang Duterte. There's no room for interpretation. Hindi mo na kailangang ipaliwanag. Ang application nga namin, that is a threat. That is an actual threat to the President and to the wife. And Kaya nga pag nanalo to sa 2028, ewan ko na lang. Loko na lang at uto-uto yung boboto dito kahit maliwanag na yung mga ebidensya, mga kababayan, na tumatanggap ng pera sa sindikato, maliwanag na yung ebidensya na hindi pala simple yung pamumuhay, bilyonarya pala. Diba? Maliwanag din yung ebidensya na nagsinungaling siya sa kanyang salin, hindi niya inilagay lahat. Uto-uto na lang ang boboto talaga sa tao na yan. former Speaker. This is an impeachable offense which violates the Constitution. Thus, it is betrayal of public trust. At Marian, ano nangyari doon sa green box na naglalaman ng ITR ni VP Sara at Attorney Man Scarpio?
Jiggy, hindi na nga binuksan ng House Justice Committee itong kahon ng BIR na naglalaman ng income tax returns o ITRs ni VP Sara at ng kanyang mister na si Attorney Man Scarpio. 6 lang yung bumotong pabor sa pagbubukas nga nito at 38 o 38 yung tumutol. Noong nakaraang linggo, Jiggy, kung maalala ninyo na hindi mo na ito binuksan ng komite matapos sabihin ng BIR na posibleng may malabag na batas. Pwede lang daw kasing isa publiko itong tax records in aid of legislation at sa loob po ng isang executive session. Para sa ilang kongresista, mas mainam na sa Senado na lang ito buksan. Pakinggan po natin itong kanilang mga pahayag. Opening this box might trigger another petition in the court to again stop the proceedings. So, sa akin pong palagay at pananaw, Madam Chair, ang posisyon Pero ang pagkakaalam ko, mga kababayan, parang ibinasura ata ng Korte Suprema yung kahilingan ng kampo ni Sara Duterte na i-stop o pahintuin ito pong impeachment proceedings. Pero kasunod niyan, mga kababayan, naglabas din ng Korte Suprema ng paliwanag patungkol po dun sa noon pa, noong 2025 na pinag-uusapan na forthwith. Ano po, or yung agad-agad na pagsisimula ng Senado kung sakaling ma-transmit sa kanila yung article of impeachment. ko po, pag tayo po ay magbobotahan, sa Senado na lang po natin buksan itong mahiwagang green box na Tama! So I dare the committee to open the box, but with a caveat. Siguraduhin niyo po na hindi kayo nakalalabag sa batas. Dapat pong mabuksan ang box na yan. Dahil pag hindi nabuksan yan, parang tayo ang gumawa ng betrayal of public trust. Jiggy, pinagdebatehan din kung kanina kung dapat bang i-extend ng isa pang araw yung impeachment hearing. Nagmotion kasi si Cagayan de Oro Representative Lord Nansua na bigyan pa ng isa pang pagkakataon ng bise na humarap at magsalita. Pero tinutulan po yan ng mga mambabatas. Tama. Itong kanilang mga paliwanag. We have surpassed so much whatever standard of due process is being required. No? As a matter of fact, even today, we've called her for 4 times already. Bakit natin hindi bigyan ng makeup class kung mahilig naman mag-cutting classes? Tama! Siya sa Senado magpaliwanag. Tama na po ang spirit of the glass. At saka iyan naman talaga, mga kababayan, ang gusto mangyari ng kampo ni Sara Duterte. Yan po talaga ang gusto po nila mangyari. Ma-impeach si Sara Duterte sa pangalawang pagkakataon sa Kamara at doon na po sila haharap sa Senado kasi nga naando doon yung marami po nilang kaalyado. Kaya nga, mga kababayan, kating-kati sila na doon na humarap sa Senado dahil naando doon yung mga kaalyado po nila. Ngayon, masisikmura kaya nung ibang mga senador na nabuboto kayo para ma-acquit etong si Sara Duterte kung makikita nyo yung ebidensya? Yan ang tanong ko sa inyo. Diba? Kasi nakatingin, nanonood sa inyo ang mga kababayang Pilipino po natin. Ganon din sa Korte Suprema, mga kababayan. Kung i-acquit nila itong si Sara Duterte, kahit matibay naman yung ebidensya labang kay Sara Duterte, ano na lang ang mukhang iaharap nila sa mga kababayang Pilipino po natin? Diba, mga kababayan? Pero gaya nga ng sabi ko, wala na akong pakialam kung ano yung kahantungan ng impeachment ni Sara Duterte. Sa akin, nakita ko na, mga kababayan, yung mga bank records, yung pagpasok ng pera, at talagang hindi naman pala simple yung pamumuhay. Napatunayan natin, mga kababayan, na bilyonarya pa lang, doon na sapat na. Ano po, lalo na nung naibulatlat sa publiko, yung pagtanggap ng pera sa sindikato, doon pa lang sapat na, mga kababayan, para mawala ang tiwala ng mga kababayan Pilipino po natin sa kanya. Anyway, tuloy pa natin. Hindi natin pinapakawalan ang pagre-reserba mismo ng upuan sa respondent. Ibig sabihin, laging bukas ang pagkakataon na magpresenta ng evidence, ng counter-evidence at sumagot mismo ang Vice Presidente sa mga seryoso na aligasyon laban sa kanya. At Marian, sa nangyari sa araw nito, ay may reaksyon na bang kampo ni VP Sara? Jiggy, naglabas nga ng pahayag yung kampo ni VP Sara. Inasahan na raw nila na ito yung magiging resulta ng botohan. Wala pang pahayag mula mismo kay VP Sara. Jiggy. At anong susunod na mangyayari sa impeachment? Jiggy, i-consolidate muna itong dalawang reklamo para bumuo ng articles of impeachment. At Yan sa na. Lunes, May 4, muling magpupulong yung Justice Committee para aprubahan yung committee report at ang articles of impeachment. At oras po na maaprubahan ito at ma-refer na nga sa plenaryo, ibibigyan ng kopya yung lahat ng mga kongresista, mga complainant at maging ang respondent na si VP Sara. At maaaring sa May 11 po ay pagbobotohan na sa plenaryo ng lahat ng mga Yan na. kongresista kung i-impeach muli. May 11, malalaman natin, mga kababayan, kung mai-impeach ba sa pangalawang pagkakataon na itong si Sara Duterte. Pero ngayon pa lang, sasabihin ko na, mga kababayan,
na tingin ko may impeach po talaga yan. Makukuha ng Kamara yung 106 na boto para ma-impeach itong ating Vice Presidente. Si VP Sara. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang Ayan mga kababayan kita nyo uusad na sa plenary. Ito pong impeachment ni Sara Duterte pagkatapos pagbotohan kanina at nakakuha ng 53 votes para pagtibayin na may probable cause po talaga. Ano po, ito pong mga article na isinampa laban po sa ating Vice Presidente, itong 3 and 4 na impeachment complaint. Ano po, itong mga impeachment complaint na isinampa sa ating Vice Presidente. So ngayon mga kababayan, since naging maliwanag at malinaw na usapin na po yan, kanina naglabas po ng paliwanag ang Korte Suprema patungkol mga kababayan sa forthwith, sa impeachment. So ano po yung sabi dito sa News 5? Basahin po natin. Forthwith sa impeachment nilinaw ng Supreme Court. Ibinasura ng Supreme Court ang petisyon para obligahin ng Senado na agad na mag-convene bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte. Ayon sa Korte, maayos na umaksyon ng Senado sa mga impeachment complaint ng Vice. The term forthwith in the Constitution means within a reasonable time, which may be longer or shorter depending on the circumstances of each case case. The allow Senate to make the necessary preparation to convene as an impeachment court mga kababayan. Pero kinukonsidera ng MOT ang petisyon dahil nagsisimula ang impeachment preparation ng Senado at napawalang bisa ng article of impeachment laban sa Vice Presidente. Ito po ay nung nakaraang taon mga kababayan. Ngayon lang dinesisyonan ng Korte Suprema. Kasi nga pagkakaalam ko para po atang may nag-file ng petisyon sa Korte Suprema na obligahin ang Senado na pausado na yung article of impeachment na isinampa sa kanila kay Sara Duterte. Ano po na iniakyat sa Senado na impeachment ni Sara Duterte noong 2025. Di ba ang ginawa ni Chis Escudero doon pinatulog yung impeachment mga kababayan habang inaliw-aliw yung mga kababayan Pilipino po natin na magkakaroon po ng trial kahit wala naman. Tapos ngayon kung makikita nyo pa mga kababayan, ito pa yung isang paliwanag dyan ng Korte Suprema. Wait lang, yan. Sabi po dito, yan, Korte Suprema nilinaw ang forthwith sa impeachment, isinantabi ang petisyong naglalayong pilitin ang Senado na agarang magpulong para sa impeachment trial ni VP Sara. Isinantabi ng Korte Suprema sa botong 14-01 ang petisyon for mandamus na inihain ni Catalino Aldea Ginerillo Junior na naglalayong pilitin ng Senado na agarang magpulong bilang impeachment court para litisin ang mga sakda laban po kay Vice Presidente Sara Duterte. Alam niyo mga kababayan, dalawa yung nakikita ko dito. Una, ayaw lang diretsahin ng Korte Suprema itong si Sara Duterte. At ipinapaubaya na lang nila mga kababayan kay Tito Sen yung desisyon kung ano ba ang gagawin nila once na na-transmit na po sa kanila ito pong article of impeachment. Kasi alam naman talaga natin mga kababayan na ito pong si Tito Sen pro-constitution. Pangalawa naman mga kababayan, since alam nga natin na itong si Tito Sen ay pro-constitution, alam din ng Korte Suprema na kung ano yung sinasabi ng saligang batas, yun po yung susundin. Nito pong si Tito Sen. Buti na nga lang, si Tito Sen po ang Senate President ng Senado. Dahil kung si Chis Escudero na naman mga kababayan, malamang patutulugin na naman yan hanggang sa maibasura. Hanggang sa maitago na naman nila mga kababayan sa salitang archive. Diba? Kaya nga kung tutusin mga kababayan, ayos din itong inilabas na ito na paliwanag o paglilinaw ng Korte Suprema. Pero bilang isang mamamayang Pilipino, alam naman natin kung ano yung ibig sabihin ng forthwith. Lahat. Kahit nga kayo, alam nyo, pag sinabing forthwith, dapat ang desisyon ng Senado dyan, mag-trial agad-agad. Di po ba? Once na ma-transmit sa kanila yung article of impeachment, mag-trial sila agad-agad mga kababayan o mag-convene agad sila agad-agad. Wala nang paligoy-ligoy mga kababayan. Di po ba? Kaya nga sa totoo lang, siguro nahihiya lang ang Korte Suprema na diretsuhin itong si Sara Duterte. Kasi mga kababayan,
tingin ko umay na ang Korte Suprema dito po sa kampo ni Sara Duterte na kapag ka may problema, takbo ng takbo sa Korte Suprema at ginagamit ang proseso ng batas para makaligtas itong si Sara Duterte na may pananagutan. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo dito po sa balitang ito na pinag-usapan po natin na kung saan, mga kababayan, ito pong issue ng usapin sa impeachment, mga kababayan, ni Vice President Sara Duterte, maaari na pong pagbotohan sa Mayo 11. Ano po, at dito malalaman natin kung may impeach ba sa pangalawang pagkakataon ang ating Vice Presidente o hindi. Pero kayo, sa inyong palagay, may impeach kaya, mga kababayan, or hindi? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan sa usapin po na yan.